katugunan ng mga pangako ng Panginoon ng tagapagligtas. As early as Genesis chapter 3, darating ang tagapagligtas na dudurog sa ulo ng ahas. Di ba? Naalala niyo yun? Genesis 3:15. Habang siya naman ay, yung ahas naman ay dudurog sa kanyang sakop. So, yung muli pagkabuhay ng Panginoon ay isa po sa dagdag natin sa listahan natin na dahilan kung bakit makakatiyak tayo na ang pangako ng lahat ng pangako ng Diyos ay tutuparin niya. Sapagkat parang imposible yung nangyari sa Panginoon. In the span of 3 days, siya ang kinakamuhian ng lahat. Kaya nga siya pinako sa krus. Pero pagkatapos noon, siya ay muling nabuhay. At makita natin na yung salita ng Diyos ay totoo. Sa lumang tipan, sinabi na magkatagumpay. Mamamatay siya, yes, pero magkatagumpay siya. Makikita niya ang bunga ng kanyang mga gawa. Ibig sabihin, mabubuhay siya ulit. So, kung anong sinabi ng Panginoon, pwede talaga natin pagtiwalaan. At nawa itong muli pagkabuhay ni Jesus Christ ay maging isa sa ating mga dahilan kung bakit tayo magtiwala sa salita ng Panginoon. So, ang ating babasahin ay, may kaugnayan doon sa inawit po ng ating choir, basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 15. Ito po ay karaniwan na binabasa at actually pinipreach, tuwing pag-alaala po sa pagkabuhay ng Panginoon mula sa mga patay. Basahin po natin itong, I think ang verse 20 yata ito. Tumayo po tayong lahat bilang pagbibigay galang po sa pagbasa ng salita ng Diyos. 1 Corinthians 15, verses 12 to 20. Ayan. So, dinidiscuss dito sinasabi ni Pablo rito, kung hindi nabuhay ang Panginoon, anong epekto nun sa ating mga Kristiyano? So, tignan natin kung ano-ano mga pwedeng maging epekto nun kung ang Panginoong Yesus di naman talaga nabuhay mula sa mga patay. Babasahin ko po itong lahat, samayan niyo po ako sa tuwing kamakalawa at sa huli. Ito po ang sinasabi sa verse 12. At kung si Kristo ay pinangaral na binuhay mula sa mga patay, paano ang ilan sa inyo ay nagsasabi na walang pagkabuhay na muli ng mga patay? Subalit kung walang pagkabuhay na muli ng mga patay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. At kung si Kristo hindi muling binuhay, ang aming pangaral ay walang kabuluhan at ang inyong pananampalataya ay wala ring kabuluhan. At kami ay mapapatunayan pang mga bulang saksi ng Diyos sapagkat kami ay nagpatunay tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay si Kristo na hindi naman niya muling binuhay. Kung totoo na ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Kung gayon, ang mga namatay kay Kristo ay napahamak. Kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinakakawawa. Panghuli, subalit ngayon si Kristo ay binuhay mula sa mga patay na siyang unang bunga ng mga namatay. Pagpalain po ng Diyos ang ating binasa. Tayo mag-pray. Lord, we ask, Panginoon, na tulungan niyo po kami sa aming pag-aaral ng God's Word. Una na ito po yung aming maalala na bahagi ito ng aming pagsamba, pagpapahalaga sa inyo. Tulungan mo kami mag-focus at maunawaan po ang salita ng Panginoon na mensahe ngayong umaga at magkaroon kami ng mga pagkapasya na ayon po sa sinasabi ng salita ng Diyos. Tulungan mo po ako, Panginoon, maging blessing sa aking po mga kapatid. Ito po aming panalangin in Jesus' name. Amen. Panaho tayo. Sabi nung isang manunulat, so many things can happen in 3 days. Ang tinutukoy niya yung si Jesus Christ. Pamagitan ng Panginoon ay ng kanyang ginawa, ay binayaran niya ang ating mga kasalanan. And namatay siya, nagdusat namatay
yung mga sumusunod sa kanya, ano sila, they feel na hopeless. Yung pag-asa nila, wala namatay bilang parang isang kriminal. So sila lahat ay na discouraged dito. At yung iba pa nga ay wala na talaga silang pag-asa. Pero nung come Sunday, muling nabuhay ang Panginoon, di sila makapaniwala. At ang Panginoon ay nagtagumpay mula sa kamatayan, mula sa kasalanan. At gaya ng binasa natin kanina, wala siya doon. Wala na siya doon, mga kapatid. That's one of the arguments na sa pagkabuhay ng Panginoon. Kung talaga siya nabuhay, nasaan yung katawan niya? Diba? Napakadali naman yung, walang laman Walang laman talaga. Now, he died and then muling nabuhay. Ano ba ang mas mahalaga sa dalawa na yun? Parehas mahalaga yun. Konektado po kasi yan. Pero, minsan, nakafocus lang tayo doon sa nagdusa siya at namatay. Bakit mo naman nasabi yan, Pastor? Kasi, naalala ko, nung bago pa lang ako nag-share ng gospel, minsan sa sobrang kaba ko, nakalimutan ko ng banggitin na muli siyang nabuhay. Minsan may mga kasama akong mga kapatiran dito at sa soul winning. So, minsan nag-observe ako sa kanila, ikaw mag-share, ganyan, tapos magbigay ng mga pointers. Minsan, nakakalimutan talaga banggitin, si Jess, kasi muling nabuhay. Isa sa mga trabaho ko dun sa Bible College, mag-interview ng mga bagong gusto maging estudyante. Tinatanong ko, paano maligtas ang tao? What is the gospel? Sabihin nila na namatay si Jesus para bayaran natin kasalanan. Kaya tayo iligtas na. Nung tayo mananampalataya. Tapos ano pa? Yun lang po, namatay siya. Tapos, pag nananampalataya tayo, maligtas tayo. So hanggang ngayon ba, minsan binibiro ko, hanggang ngayon ba nasa libingan pa, yun nga pala, muling nabuhay ang Panginoon. Napakahalaga po mga kapatid na muling pagkabuhay ng Panginoon mula sa mga patay. At bakit ba mahalaga yun? Itong mensahe na to, yun ang ating sasagutin. At maraming sagot ng Bible dyan. Minsan nauubusan na ako na ipipreach tungkol sa resurrection kasi ang dami ko na na-preach about this. Maraming sagot dito. Bakit mahalaga na nabuhay ulit si Jesus Christ? Kayo po mga kapatid, alam niyo po bang sagutin sa inyong puso yun? Na bakit ba mahalaga na buhay si Jesus Christ? Maraming sagot dito pero ang focus natin isa lang. Ngayong umaga. At yung isa na yon, bahagi ng ating tema, yung tema natin, sa huli na natin babanggitin. Okay? So, huwag kayong mag-aabang ng tema sa simula. Kasi ang gagawin natin, di ba, usually ginagawa natin, ito yung tema, tapos tignan natin yung mga puntos. Ngayon, baliktad, tignan muna natin yung mga puntos para makita nyo na yun palang mensahe ngayong umaga. So, meron tayong 2 points ngayong umaga. Point number 1, si Jesus ay nabuhay na muli. Jesus rose from the dead. Nabuhay na maguli. At ang 1 Corinthians chapter 15, ay yung binasa natin, simula tayo sa verse 12, pero sa first part ng chapter 15 ng 1 Corinthians, yun po ay napaka-unique, bukod tangi na bahagi ng Bible. I think wala siyang kapares in terms ng content niya, na doon sinabi sa atin, ano ba ang good news? Ano ba ang mabuting balita? What is the gospel? Tayo mga Kristiyano, hindi ka naman maging tunay na Kristiyano kung hindi mo nalaman at tinanggap ang gospel, ang mabuting balita, di ba? But what is the gospel? So, makikita natin po doon sa 1 Corinthians 15:1 and following, kung ano po yun. Ano ba ang mabuting balita and why is it a good news? So, merong 4 na sabihin na nating nilalaman o elemento yung mabuting balita. Pag share tayo ng gospel, ito mga bagay na ito ay wag nating kakaligtaan na babanggitin. So ano po ba iyan? Merong 4 dito. Tingnan natin sa verse 1. Simulan natin sa verse 1. Sabi diyan, ngayon mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita. Magandang balita, mabuting balita, parehas lang yan. Gospel, the good news,
Mensahe ng kaligtasan, ayun yun. Sabi ni Paul dito, ito ipinangaral ko sa inyo na inyo nang tinanggap. No, kaya nga po sila tinawag ng mga kapatid. Na siya naman ninyong pinaninindigan. Ibig sabihin, sila po'y nakakatindig. Dahil po doon sa mabuting balita na yon. Skip tayo sa verse number 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap. Na si Kristo ay namatay. This is the first one. Okay? 4 yan. This is the first one. Ano ang gospel? Ano ang mabuting balita? Number 1, si Kristo ay namatay. Iyon lang, hindi good news yun. Pero ito yun, kaya bakit good news yun? Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. I mean, paano magiging pakinabang sa atin na namatay lang si Jesus kung hindi naman yun para sa ating mga kasalanan? Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. At yung unang 4 po na aklat sa New Testament natin, no? Matthew, Mark, Luke, and John, ang tawag po natin dyan ay Gospels, mabuting balita. Ano? At ang pinagkaparehas po ng mga aklat na ito po ay history. Hindi ito tula, hindi rin ito liham, ito ay history. Ano? Tala ng kasaysayan sa kung sino si Jesus at ano ang kanyang ginawa. At sa mga tala na ito, makikita natin doon na namatay siya. Ipinapahayag sa atin yung mga nangyari kay Jesus, sino siya at mga nangyari sa Kanya, doon sa unang 4 na aklat sa Bible natin sa New Testament. Pero kung yun lang ang information natin, baka di natin malaman kung anong gagawin natin doon. Kaya meron pang ibang part ng New Testament, lalo na yung mga tinatawag natin ng mga sulat, mga liham or epistles, lalo na yung mga bagay na sinulat ni Apostol Pablo. At kasi ang mga bagay na iyon, kung yung Gospels, yung 4 na yon ay sinabi sa atin yung nangyari kay Jesus Christ, sino siya at yung may mga ginawa, ito namang mga sinulat ni Paul, pinapaliwanag, yung kung anong kahalagahan ng mga ginawa ni Jesus Christ. Okay? So yung una, yun ay explanation, anong ginawa ni Jesus Christ. Yung sa mga epistles naman, proclamation yon sinabi, yung mga nangyari kay Jesus Christ, mga epistles, bakit mahalaga yun? Explanation, pinaliwanag kung anong anong interpretation ng kamatayan ni Jesus. Para saan ba yun? So, kung sa Gospels nakita natin that Jesus died, sa mga epistles, rest ng New Testament, nakita natin that He died for us. Para sa atin yun. Yun ang kahalagahan nun. Hindi yun ordinaryong kamatayan. Hindi yun kamatayan na kagaya ng kung sino lang o kamatayan ng isang tao na he was at the wrong place at the wrong time, na pagbintangan lang siya. Pero, yun ay para sa atin. Substitute natin yun. Ang Panginoon ang humalili sa atin. Siya ay namatay. Sinabi doon, siya ay namatay para sa ating mga kasalanan. O dahil sa ating mga kasalanan, He died for our sins. Ibig sabihin nun, namatay siya para bayaran yung ating mga kasalanan. Kasi tayo po ay nagkasala sa Panginoon, ibig sabihin ng kasalanan, nilabag natin ang mga batas ng Diyos. At lahat ng paglabag sa batas ng Diyos, may katampatang parusa yan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, hindi lang pisikal, kung hindi lang walang hanggan. Sabi ng Biblia, ikalawang kamatayan, pagtungo ng tao sa impyerno. Dahil po sa ating mga kasalanan, mapapahamak tayo. Ano po? Pero si Jesus Christ po ay namatay para bayaran po ang ating mga kasalanan. Ano? At sa madaling sabi, para pwede na tayong mapatawad ng Diyos. Okay? Sa ating pong mga kasalanan, imbis na anong kabaligtaran ng kapatawaran, kahatulan, i-condemn tayo ng Panginoon. Okay? So, ibig sabihin, part ng good news, bakit namatay si Jesus Christ? Maraming tao itong nakaraang mga araw, nasa isip namatay si Kristo. Pero, ang hindi nila lubos minsan maintindihan, anong connection nun sa akin? Napakadali na lang sabihin, namatay siya para sa akin. But naiintindihan ba natin kung ano ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, makasalanan tayo. Para mamatay si Jesus para sa kasalanan dahil sa kasalanan natin, ibig sabihin makasalanan tayo. Ibig sabihin nun, wala tayong ibang solusyon para mapatawad tayo ng Panginoon. Nakakabahala lang at nakakalungkot.
Marami tayong kababayan na naniniwala na namatay si Kristo para sa kanila. And yet, di nila nare-realize na ang ibig sabihin nun, tayo ay napakamakasalanan at wala tayong anumang pag-asa maliban kay Jesus Christ. At kung tayo po yung mga mananampalataya na, sana po hindi maging madali para sa atin na tanggihan si Jesus, na huwag maglingkod sa Panginoon. Sana hindi po napakadali sa atin na kalimutan ang kalooban ng Diyos para sa atin. Kasi para maligtas tayo, may namatay. At yung namatay na yun, hindi basta-basta. Siya po yung anak ng Diyos na nagkatawang tao para ibigay ang kanyang buhay para sa atin. Siya nagdusat na matay upang tayo ay maligtas. Na hindi ko alam kung meron tayong kasama dito ngayon or online na sa iyong kalooban ay hindi ka patiyak kung sakaling kayo mamatay sa langit ka mapupunta. Na hindi mo alam, paano ba ako mapapatawad ng Diyos sa dami na aking kasalanan? Alam mo, ang sabi ng Bible, si Jesus Christ, kaya siya namatay para bayaran ang iyong mga kasalanan. Kasi kung kaya mong tubusin ang sarili mo, hindi niya gagawin yun. Ito magandang balita. Kahit ano pang nakaraan mo, kahit ano pang dami ang kasalanan mo, pwede kang iligtas ng Panginoon. Alam mo kung bakit? Kasi nung namatay siya, binayaran niya lahat ng iyong kasalanan. At kung ikaw ay magpapakumbaba sa Panginoon, ang sabi ng Biblia, ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Manampalataya ka sa Panginoon Jesus, ay kayo maliligtas. Isipin mo yun, ikaw ang nagkasala, pero si Kristo ang nagdusa at namatay. At ang kanyang inihiling sa atin, hindi yung magagawa natin kasi wala na nga tayong magagawa. Ang inihiling niya, magpakumbaba tayo. Dumapit tayo sa Kanya, Lord. Wala na akong ibang pag-asa maliban sa iyo. Ang ginawa mo lang ang tanging paraan para mapatawad ako. Namatay siya dahil sa aking mga kasalanan para ako'y mapatawad ng Panginoon. Huwag yung paghahanap mo ng paraan para maligtas ka. Tapusin mo na yan sa pamamagitan ng paglapit mo kay Jesus Christ. Siya'y namatay para sa iyo at wala nang ibang namatay para sa iyong mga kasalanan. Magsisi ka at lumapit sa Kanya. Magtiwala ka sa Kanya. Pakita mo, babaguhin ka ng Panginoon, mararanasan mo ang kapayapaan sa puso mo. At ang pangako ng Panginoon kapag ikay nananampalataya ay kayo maliligtas. That's the first part of the gospel. The second part, sinabi ron, tignan natin yung ating text. Asa na ba tayo? Verse 3, si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, gaya nung inawit ng choir, at siya'y nilibing. That's the second part. Bakit ba kailangan banggitin pa na siya ay nilibing? Yan po ay pagkapatunay na talagang namatay siya. It's a proof na namatay talaga siya. 3 days Walang question. Wala dapat question, maliban lang sa mga taong walang tiwala sa salita ng Panginoon, wala dapat question na namatay talaga si Jesus. Kasi maraming kalokohan ang kumakalat dyan. May mga reliyon, sabi, hindi naman namatay yan, hinimatay lang, hinimatay. Tapos malamig doon, kaya nabuhay siya. Namatay talaga siya. He was buried. And the third thing, part ng good news, and that Christ was raised from the dead. Napansin niyo po yung sinabi dyan, passive yan, Sinabi dyan na binuhay. Sa Bible, makikita natin na sino bang bumuhay kay Jesus Christ? Well, the Holy Spirit. At the same time, sinabi rin Jesus Christ na ang buhay ko'y aking kusang nilalagay, walang sino man ang pwedeng umagaw sa akin ito. Ito'y kusang ibinibigay ko at kaya ko rin bawiin ito. Ibig sabihin, binuhay din niya yung sarili niya. Pero, kung titignan natin ang maraming reference patungkol sa muli pagkabuhay ni Jesus Christ, makikita ninyo yung salitang siya'y binuhay. Ibig sabihin, totoo na kasama ang Holy Spirit sa pagbuhay sa Kanya, totoo na binuhay din niya ang Kanyang sarili sapagkat binawi niya yung Kanyang buhay, pero totoo din naman na may nagbuhay sa Kanya maliban sa Holy Spirit. At
yun po ang Diyos Ama. Ano? Maraming beses sa New Testament, sinasabi na siya'y binuhay ng Diyos mula sa mga patay. 4 times directly. And then, yung iba naman ay, He was raised from the dead. Kagaya na binasa natin, about 3 times na ganyan. At makikita natin dito mga kapatid na bakit mahalaga yon? Babalikan natin ito mamaya. Pero bakit mahalaga yon na binuhay siya? Kasi ibig sabihin na binuhay siya, tinanggap ng Diyos Ama yung pagbabayad niya para sa ating mga kasalanan. Ano? Yun yun. At kapag nag-share tayo ng gospel, we need to tell the people na kaya mahalaga na nabuhay si Jesus Christ. Ibig sabihin, nabayaran talaga niya yung ating mga kasalanan. At ibig sabihin nito, in-approve, no? Siya po'y approve ng Diyos Ama sa lahat ng kanyang sinabi at ginawa. Ibig sabihin, lahat ng tinuro ni Jesus Christ, bago siya namatay, totoo yun. Kasi kung siya nagsinungaling, siya buhay ng Diyos Ama. Ibig sabihin, nung inibinigay ni Jesus ang buhay niya para bayaran nating sala, nagawa niya talaga yon. Kasi binuhay siya ng Ama. Talagang naging kahalili natin siya. Kasi binuhay siya ng Ama. So, Jesus Christ ay namatay, nilibing at muling nabuhay, pero may pang-apat pa. Ano? Sinabi sa text natin at siya'y nagpakita. Ano? Bakit mamaya, tutuloy natin yan, ano? Bakit binabanggit pa, binigyan din na nagpakita si Jesus Christ? Well, kung paano yung siya inilibing ay patunay na siya ay namatay, yung kanya magkapakita ay patunay na siya ay ano? Nabuhay talaga. Ano sinabi dyan? Ano, mga kapatid, minsan, yung mga unbeliever, ang tingin sa atin, tayo mga panatiko, na naniniwala lang sa mga sabi-sabi, naniniwala sa mga kwentong sa tabi-tabi lang na imbento. Pero kung titignan po nyo ang record ng God's Word, yung sinasabi natin na pinipreach natin, sinashare natin na buhay si Jesus Christ, mga kapatid, ito po, meron po mga nakakita sa Kanya. Sinabi sino mga nakakita sa Kanya? Si Cephas, isa po sa mga pangalan ni Pedro yan. Ano? Binanggit din po dyan sa verse 5, at pagkatapos ay ang 12. Baka magtanong kayo, di ba, Pastor, deads na si Judas dyan. Nagpakamatay na siya, ba't 12 pa rin ang tawag sa kanila? Well, because yun ay naging pangalan na ng kanilang grupo. Ano? Bilang pagtukoy collectively sa kanila. So, nagpakita si Jesus Christ sa 12. Sa Old Testament, para ma-establish ang testimony, para tumayo ang sinasabi ng isang tao, kailangan mo ng 2 or 3 witnesses. Ito, 12 or 11 at this time, ano? Pero hindi pa doon natapos. Sabi diyan, verse 6, pagkatapos ay nagpakita siyang minsanan sa mahigit. Tingnan niyo po ito. Tandaan niyo po ito, ano? Sinabi dito, siya nagpakita ng minsanan, ibig sabihin, at once, in the same event, sa mahigit 500 kapatid. Gaano ka-importante ito? May mga iba nagkasabi, alam nyo, yung mga disciples, namalikmata lang yung mga yan. Kasi sobrang naaalala nila si Kristo. Di ba gano'n naman tayo kapag may namatay, yumao ka na mahal sa buhay dahil naaalala mo siya, parang nakikita mo minsan, di ba? Gano'n lang yung nangyari. Pero, bakit hindi yun tatalab dito? Kasi ito, 500, imposible talagang mamalikmata ang 500. Kapag dito, nakakita tayo ng ahas, tayong lahat, totoong may ahas. Di ba? Eh kung isa lang yan, baka para magkakaahas dito, hindi naman gubat to. No? Pero kung lahat tayo nakakita, hindi ba yung sabi na, malikmata kayo, malikmata 500 at once, na hindi pa yun doon natatapos sapagkat sinabi dito na kung meron man dito may question, pwede nyo silang tanungin. Tingnan mo sinabi dito. 500 kapatid na ang karamihan sa mga ito ay buhay pa hanggang ngayon. So may mga deads na rin, pero karamihan sa kanila buhay pa hanggang ngayon. Bagaman ang iba'y namatay na. Ibig sabihin, yung mga eyewitnesses, kung gusto mo bang malaman? Buhay pa sila eh. Hindi kausapin mo. Well, you can verify that. Ano?
And then sinabi dito, 7, pagkatapos ay nagpakita siya kay Santiago, that's the half-brother of the Lord. Pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol, okay, the 12, at sa katapusan, tulad sa isang ipinanganak ng wala sa panahon, ibig niya sabihin, tinutukoy yung sarili niya, tinutukoy ni Paul yung sarili niya, ay nagpakita rin siya sa akin. Okay? So, ang ibig po sabihin nito mga kapatid ay, sinasabi ni Paul na someday, masasave yung mga Jews. Ngayon, nire-reject nila yung Messiah, di ba? But someday, masasave sila. Pero, nauna na ako. Nauna na ako. At kung isipin natin si Paul, mga kapatid, ano ba siya? Bago siya naging Christian. Di ba? Si Paul, paano nangyari? Siya po ay number 1 persecutor. Tapos, naging number 1 preacher of the gospel. Paano nangyari? How can you explain that? Etong taong to, handa siyang magpabilanggo. Ipagulpi niya itong mga taong ito hanggang sa ipapatay din sa ngalan ng pagdilingkod sa Diyos. Di ba? Pero bakit nagbago? The only explanation kasi nakita niya ang Panginoon. That's the only, wala nang ibang paliwanag doon. Nakita niya talaga ang Panginoon. So ito po ang ating first sub-point. Okay? First sub-point, na nabuhay si Jesus Christ, ito po ay attested by eyewitnesses. Pinatotohanan ng mga nakakita. Yan ang dapat doon. Mga nakakitang saksi. Kasi yung mga saksi nakarinig. Pero ito nakita. Nakita nila, narinig din nila, nagsalita ang Panginoon. So, nabuhay siya. How can we be sure about this? Paano tayo makatiyak dito? Kasi may nakakita sa Kanya. May nakakita sa Kanya. Alam natin na buhay siya kasi may mga nakakita talaga sa Kanya. At isa pa po, bukod sa mga nabanggit natin, isipin niyo po yung mga disciples, the 11 disciples. Ano nangyari sa kanila nung dumating si Judas kasama ang mga dadakip sa Panginoon? Anong ginawa ng 11? Nagpulasan sila. Di ba? Di ba? Sabi ng Panginoon, lahat sila lang sabi, hindi kami papayag na mamatay ka. Sabi ng Panginoon, nakaprapisa yan sa Old Testament. Yung strike the shepherd, tapos mawawala yan, may scatter, mga ngalat yung mga tupa. Ganun nangyari. Nagtakbuhan, iniwanan nila ang Panginoon. Si Pedro, naglakas-lakas loob pa konti, sumusunod-sunod siya. And eventually, nakatotoo yung sinabi ng Panginoon. Ikinailan niya si Jesus Christ 3 beses. So, ibig sabihin, mga takot ito mga ito. At nung araw na pumutok na ang balita, nabuhay ang Panginoon, di pa nila nakikita. Alam nila, walang laman yung libingan, nasan sila nun? Sabi wala dyan sa, John 20:19, basahin ko sa inyo, na magdapit hapon na ng araw na iyon, ng Resurrection Day, na noong unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa takot sa mga Hudyo, doon dumating si Jesus Christ. In other words, nagkatago itong mga tao. Why? Takot sila eh. Pero how can you explain na itong mga duwag na taong ito, alam natin duwag talaga sila, dumating sa panahon na kaya nilang sabihin sa mga nagpe-persecute, sa mga humahad lang sa kanilang pangangaralang salita ng Panginoon, si Pedro, na nagkaila kay Kristo ng 3 times, isa sa mga tumakbo, kasama ang mga disciples, ang mga apostles, sinabi nila, we ought to obey God rather than man. Mas dapat namin sundin ng Diyos kaysa sa tao, hindi nyo kami hadlangan. At itong mga disciples na ito, mga kapatid, lahat sila ay inusig. Lahat sila, maliban kay John, ay namatay through persecution. Alam niyo ba kung bakit si John hindi siya namatay sa persecution? Kasi nabuhay siya. Ayon sa mga kwento sa atin, pinersecute siya. Ang nangyari sa kanya, dinala na lang siya sa isang isla. Pero may account tayo na siya po'y nabuhay matapos siyang pinagtangkaang patayin. So what happened? Bakit, ano na mapapala ng mga disciple kung magkalat sila ng kwentong di totoo? Mga duwag nga po ito. The only explanation ay nakita talaga nila si Jesus Christ.
Wala nang ibang paliwanag dito, mga kapatid. Wala ka makikitang motibo sa kanila para mag-imbento ng kasinungalingan. Mga duwag nga itong mga ito. So what happened? Nakita nila, mga eyewitnesses sila. Ilang application dito. Kapag ka ikaw ay totoo sa puso mo na naniniwala kang buhay si Jesus, wala kang makikita talaga yan pamagitan ng iyong pagbabahagi tungkol sa Kanya. Naniniwala ka ba na buhay ang Panginoon? Bilang mga Kristiyano, that's very basic sa atin, ano? Pero ang totoong naniniwalang buhay si Jesus, ipinangangaral si Jesus. Ganoon ang ginawa ng mga disciples, mga kapatid. Nakumbinsi sila. Yung kanilang pagkakakita sa Panginoon pananampalataya ay naging higit pa sa kanilang takot, kanilang karuwagan. Pinangaral nila si Jesus. Kung tayo talaga kumbinsido na buhay si Jesus, how do we celebrate the resurrection of Christ? By proclaiming it, by sharing Jesus Christ. Mga kapatid, kung totoo talaga sa puso natin, wala tayo buhay si Jesus, hindi tayo mananahimik. And ma-overcome yung ating hiya, yung ating takot. Kasi we know, buhay si Jesus Christ. Hindi tayo nagkukwento ng sabi-sabi dito. Totoong nabuhay talaga siya. Minsan lang, nakakapagtaka, na yung mga nagsasabing, naniniwalang namatay si Jesus para iligtas tayo at siya muling nabuhay, nakapagtaka bakit tahimik. Noong panahon ng COVID, noong nagkakaroon na ng mga balita na meron ng mga bakuna, yan ang headline. Yan ang mabasa mo. Yan ang mapapakinggan mo unang-una sa balita. Yan ang pinag-uusapan. May lunas na. May lunas na rin. Para ang tao maligtas. Para ang tao mapatawad, magkaroon ng relasyon sa Panginoon. At itong lunas na ito, tinanggap natin. Itong lunas na ito, kailangan ng ating mga mahal sa buhay. Nakakabingi ang katahimikan. Bakit ganoon? Now, hindi lang may mga eyewitnesses na sinabi namin, nakita talaga nila, kundi meron tayong record. Meron tayong record. Itong mga ibang eyewitnesses na ito at yung kanilang mga malapit sa kanila sinulat. At hindi lang sinulat, ang iba sa kanila ay sinulat sa patnubay ng Diyos na naging bahagi ng ating Bible. Salita ng Diyos. So, hindi lang yung pagkabuhay ng Panginoon, hindi lang ito attested ng eyewitnesses, but point B, it was attested by written testimonies. Written testimonies. Pinatutuhanan ng mga nakasulat na patotoo. Naka-record. Kung iibahin ko pa yan, dadagdagan ko pa ng mga written and inspired testimony. Saan yun nakadala? Sa New Testament. Meron tayong hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo, apat na record ng nangyari sa buhay ng Jesus Christ, kasama na yung kanyang resurrection. Pag binabasa niyo po yung Gospels, di ba? Lalo na yung John, para kang hinihila, bilisan mo, patungo doon sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. May mga kwento, may mga preaching si Jesus Christ, but lahat ng iyon is preparation sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Basahin niyo yung John. Daming part ng John patungkol dun sa last week ni Jesus Christ bago siya nag-resurrect. So we have Matthew, Mark, Luke, and John. Pero sila yung nakafocus sa record ng buhay ng Jesus Christ. Pero hindi ibig sabihin nun, yung ibang mga books sa New Testament, wala nang binanggit tungkol sa resurrection ni Jesus Christ. Actually, halos lahat sila, halos lahat ng libro sa New Testament, labas sa Gospels,
binabanggit yung pagkabuhay ng Panginoon directly. Okay? Merong mga ilan na hindi, na binabanggit. Pero, doon sa mga hindi binanggit yung eksaktong word na resurrection, makikita mo na it assumes, naniwala sila na nabuhay si Jesus Christ kasi sinasabi nila, tinatawag nila si Kristong Panginoon. Sinasabi nila na babalik siya, pero babalik yung patay. Diba? So, halimbawa nito, bukod sa gospel, yung Acts, the book of Acts. Ang Acts kasi, karugtong yan ng Kwan. Karugtong po yan ng Luke. Kasi ang Gospel of Luke, kasi isa lang ang sumulat niyan, si Dr. Luke. Sa Acts, makikita mo yung record na nagpakita si Jesus Christ matapos siya mabuhay na maguli. At hindi lang yan. Nakalagay sa Acts, yung mga unang preaching ng mga preachers sa unang church. 7 doon, sobrang talaga binabanggit nila yung resurrection, yun ang point nila. 7. And then, bukod sa mga sermons, meron din mga times na kailangan magpaliwanag ng mga nangangaral ng God's Word, kailangan nilang depensahan yung sarili nila, and in the process of explaining yung pananampalataya nila or defending themselves, binabanggit nila yung muling pagkabuhay ng Jesus Christ. Andun doon siya. Sa record ng early church, doon ang emphasis sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Yung mga sinulat ni Paul, 13 epistles, siyam doon, napakalinaw binanggit niya ang resurrection. Yung iba, it assumes the resurrection. Hebrews, binanggit din ang resurrection doon. 1 Peter. And then of course, sa Revelation, si Jesus Christ mismo nagsabi, siya yung namatay, pero ngayon siya buhay magpakilanman. Sinabi niya yan. Now, sa kabila ng mga patunay na ito, marami po mga unbelievers at so-called experts, sinasabi nila, hindi na totoo yung New Testament kasi pati rin yung mga Muslim, ito ang pananaw, na ang ating Bible ay corrupt. Ibig sabihin, hindi na yan puro. Pero yung sa tagal ng panahon, nahaluan na yan ng kung ano-anong iba-ibang kwento, tapos yun ang pinaniwalaan ng mga Kristiyano. Alam nyo, eto, kaya ba natin pagtiwalaan na yung mga sinabi nila doon ay totoo? At sila talaga nagsabi nun. Hindi naman talaga si Paul nagsabi niya. Ang tawag natin sa mga aklat na luma, ancient books. Alam niyo ba na hindi lang naman Bible ang ancient? Meron din mga ibang nasulat na noon. At kung titignan mo, kung paano pahalagahan ng secular na mundo itong mga ancient writings na ito, compared sa Bible, makikita mo bias talaga itong mga ito. Bakit? Papakita ko sa inyo. Si Caesar, emperor, meron siyang sinulat, Gallic Wars. Tingnan natin. Itong Gallic Wars na to, may kopya tayo ngayon. Pero yung kopya na meron tayo ngayon, galing sa panahon na 900 years matapos ma-deads si Caesar. So, ang layo ng panahon na nasulat yun, yung kopya natin ngayon ay nakuha pa sa panahon 900 years matapos masulat yung Gallic Wars. At alam niyo ba kung ilang kopya meron tayo nito? 10. Sabi nila, talagang sinulat ni Caesar yan. Walang duda. 10. 900 years ang pagitan. Si Plato, okay, magugutom Si Plato, maraming sinulat ito, sa philosophy, di ba? May sinulat siya yung philosophical dialogues. Alam niyo ba na may kopya tayo ngayon dito? Yung kopya natin ngayon, galing sa panahon na 1,200 years matapos ma-deads si Plato. Ang copy natin, 10 din. Pero sabi nila, no, walang duda. Sulat talaga ni Plato yan. Totoo talaga yung mga nakalagay dyan. 10 copies. Si Aristotle, sinulat niya yung book na Poetics. Marami pa siya ibang sinulat, pero ito lang. Meron tayong copy ng 1,400 years. Yung copy natin na hawak natin, galing yun sa panahon na 1,400 years, matapos mamatay si Aristotle. Ilang copies meron tayo nito? 5. But no doubt,
Walang pagdududa, sabi nila, talagang si Aristotle lang sulat niyan. 5. Si Homer. Iliad and Odyssey. Ang earliest copy niyan, 500 years. Matapos na sulat yun, 500 years. Yung copy natin ngayon galing sa 500 years time, matapos masulat yun. Number of copies, 1,800 plus. Quite impressive. Maybe. Histories, sulat ni Herodotus, 1,300 years yung earliest na copy natin. Simula nung namatay siya, yung copy na meron tayo, 1,300 years. Sobrang tagal, ano? Sobrang tagal ng pagitan. Yun ang maraming pwede mangyaring kalokohan talaga dun. Number of copies? 8. New Testament, our earliest copy. Isang maliit na piraso ng Gospel of John. Rylands Papyri. Yun ang liit. Ito ay, ang date nito, within the 100 years, matapos na buhay si Jesus Christ. Naku, isipin mo ba't ang tagal? Well, no. That's within the lifetime of the disciples and apostles. And the disciples of the disciples. Okay? Ilang copies of New Testament meron tayo? In full and in part? 25,000 mahigit. 25,000. At about 6,000 doon ay copies ng Greek, galing sa Greek talaga. Greek language. Ang tawag natin doon ay manuscript, kopya. So we have overwhelming, sobrang dami talagang patunay. Tapos malapit sa date ng mga nangyari sa Bible, ano sabi nila? Corrupt yan. Hindi yan totoo. Binago na yan. It's not reliable. Pero bakit kay Homer, kay Caesar, Herodotus, kay Aristotle, dali nyo maniwala, ilan lang mga manuscript niyan. Ito ang dami, pwede nyo pag tumatugmay, tignan nyo, darating ka sa punto, alam nyo, bukod pa mga kapatid, ayan bukod pa po dyan yung mga translation ng New Testament, iba pa yan. So makikita nyo mga kapatid, ang ating New Testament, kung saan nandoon ang kwento na muli pagkabuhay ng Panginoon, ito po ay nakabase sa katotohanan. Ito ang pinagbabasihan ng ating pananampalataya. Alam niyo, faith is not blind. It is based on truth. It is based on God's revelation. Our faith is anchored on truths. Hindi sa mga legends, sa mga myths, sa mga fables. Hindi ito kwentong barbero. Kapag may mga tao po na nagsasabi, we share the gospel to people, sabi nila, this is what they believe, you challenge them. Bakit yan ang paniniwala mo? Anong batayan mo sa paniniwala? Of course, hindi kayo makapag-away, no? You ask them, mag-share ka ng gospel, palagay mo, paano maligtas ang tao? Sa tingin ko, ganito, ganyan. Sigurado ka ba dyan? Anong batayan mo dyan? Alam nyo, kung honest sila, wala ka naman talagang magbabatayang iba ng message ng kaligtasan. Wala maliban na ng sinabi ng tao din yan. Pero kailangan ma-realize nila na kapag inisip nila yung pundasyon ng kanilang mga paniniwala, hungkag pala, walang pundasyon talaga. Now, ang context ng 1 Corinthians, book na yan, church problems, dami church problems. Isa sa problema nila, doctrinal problem. May nagkuturo na yung resurrection, di totoo yan. Hindi possible patay at muli mabubuhay. It's not possible. Hindi dapat maniwala dyan. Ngayon, sinabi ni Paul sa kanila, ano niyo pag naniwala kayo sa false teaching na yan, hindi niyo ba naiisip na part ng pinipreach natin, si Kristo muli na buhay? So kung hindi totoo na possible na muling mabuhay ang mga patay, di ibig sabihin si Jesus Christ hindi rin nabuhay. Ngayon, tanin nyo, no? Niyayakap na nila yung false teaching, hindi nila alam na may epekto ito sa ibang malinaw na katuruan sa Bible. Kaya hindi sila nag-iingat. Tapos, nagpatuloy si Paul. Sinabi niya ron sa chapter 15, verses 12 to 13, sabi niyan, at kung si Kristo ay pinangaral na binuhay mula sa mga patay, paano ang ilan sa inyo ay nagsasabi na walang pagkabuhay na muli ng mga patay?
ayun na yun, sinasabi niya na, huwag kayo maniwala dyan. Kasi pag naniwala kayo hindi totoong resurrection, si Jesus Christ, napapreach natin, tinanggap nyo nga, di ba? Sinabi na inyong tinanggap na siya yung muling nabuhay. Nakita nyo yun? Sabi niya, yun, hindi tugma sa ating paniniwala. Pero hindi doon lang tumigil si Paul. Ano? Nagpatuloy siya, sinabi niya, kung si Kristo hindi nabuhay, anong epekto niyan sa atin? Binanggit niya. Verse 14. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan. Preaching is walang saysay. Hindi lang dahil sa nag-preach ka ng resurrection, wala lang palang resurrection, ang ibig niya sabihin doon, walang kapangyarihan magligtas. Walang saysay. Kung ginabuhay si Kristo, wala masasave sa preaching ng gospel. Wala talagang forgiveness. Wala. So, hindi lang yan. Nagpatuloy siya, sabi niya, verse 14, so, hindi lang, kung di nabuhay si Kristo, hindi lang walang kabuluhan ang mag-preach ng gospel, at ang inyong pananampalataya ay wala rin kabuluhan. So, hindi lang walang saysay ang mag-preach, wala rin saysay na maniwala, magtiwala. Bakit? Hindi naman totoo eh. Ibig sabihin nito, walang maliligtas talaga, walang mapapatawad talaga kung hindi talaga nabuhay si Jesus Christ. And then, verse 15, moreover, we are even, English na pala ito, no? Sinabi sa verse 15, at kami ay napatunayan pang mga bulang saksi ng Diyos, sapagkat kami ay nagpatunay tungkol sa Diyos, na kanyang muling binuhay si Kristo, na hindi naman niya muling binuhay, kung totoo ang mga patay ay hindi muling binuhay. Sinasabi niya dito, mga kapatid, na, mga sinungaling kami. Ano, kasi pinipreach namin na buhay ang Panginoon. And then in verses 16 to 17, parang inulit niya yung mga sinabi niya. Sabi niya, sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, walang resurrection, si Kristo man ay hindi muling binuhay, that's the argument. Verse 17, kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya walang kabuluhan, sinabi niya na yan, di ba? Pero may karagdagan ngayon. Kayo'y nanatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Okay? That is, isa sa ibig sabihin ng walang kabuluhan ng inyong pananampalataya, you are still in your sins. Ano ibig sabihin nito? Remember, part ng gospel, Christ died for your sins. Di ba? Yun ang first part of the gospel. He died para bayaran dito, para mapatawad tayo. So, ang sinasabi rito na, kung hindi nabuhay si Jesus Christ, baliwala pananampalataya mo, ibig sabihin, hindi ka talaga napatawad. Hindi ka talaga naligtas. Without resurrection, Christ, yung kamatayan ni Kristo will not accomplish anything. So kung ganon, verse 18, ang mga namatay kay Kristo ay napahamak. Hindi pala ito nagiging totoo ang John 3:16, whosoever believeth in Him should not perish. Because sabi dito, kung nanampalataya kay Jesus at di naman siya nabuhay, napahamak ka, you're perishing. Sipin mo yung mga namatay na Christian. Lalo na sa panahon natin ngayon, dami na. Dito sa panahon ni Paul, meron eh. Ano mangyayari din sa mga Christian na yan kung dito nabuhay si Jesus Christ? Wala, di talaga sila napatawad. Nasa impyerno sila. Wala ring prospect na mabuhay sila ulit. Kasi hindi naman nabuhay yung puno nila eh. Ano? Ay, ano naman mangyayari sa ating mga buhay? Yung mga patay, mapahamak sila. Paano tayo yung mga buhay na nampalataya kay Kristo kung di naman siya muli nabuhay? Sabi sa verse 19, kung para sa buhay na ito, lamang tayo umaasa kay Kristo, tayo mabuhay. Sa lahat ng mga tao, ay tayo ang pinakakawawa. Pero mo, ang buong, pag Christian ka, ang buong pag-asa mo para maligtas ka, isasalig mo kay Jesus yan eh. Diba? Wala kang ititira sa mabuting gawa mo, sa reliyon mo, kay Jesus lahat. Eh kung sa Kanya nakataya lahat nating kaligtasan, if I may use that word,
Tapos, huwad pala siya. Hindi pala siya totoong Savior. Hindi pala siya nabuhay na maguli. Umaasa tayo sa wala. Kawawa. Pero purihin ang Panginoon kasi hindi doon natapos tong chapter 15, di ba? We have verse 20, sabi diyan, subalit ngayon, si Kristo ay binuhay mula sa mga patay. So lahat ng binasa natin na yun, mapabaliktarin mo lang. Na siya ang unang bunga ng mga namatay. Ibig sabihin, na nabuhay si Jesus Christ, it signals na lahat na nanampalataya sa Kanya, mabubuhay muli. Kasi unang bunga, it is an indication na meron darating na maraming harvest. Ano? So, pero, nakita natin kanina na, ito lalo yung sinabi ko, bakit mahalaga na buhay si Jesus? Maraming sagot, pero isa lang ang focus natin. This is it. Ang kahalagahan ng pagkabuhay ni Jesus Christ. Ibig sabihin nito, tayo mga nanampalataya sa Kanya, napatawad talaga. Tignan ninyo ang second point natin. Ang mga mananampalataya ay pinatawad ng tunay. Anong resibo mo na pinatawad ka? Paano nasabi ng mga apostol na pinatawad tayo? That this is something na di mo mahawakan. Di ba? The resurrection of Jesus Christ. Yung mga sinabi sa God's Word, Acts 10:43, siya ang pinatutuhanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay makakatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Totoo ba ito? Nabuhay si Jesus. John 5:24, totohanan sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig na aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan, no longer condemned, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. John 3:18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Hebrews 8:12, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang mga kasamaan, God speaking, at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na lalahanin pa. May verse sa Old Testament na yung kasalanan ng people of God, tatapon ng Diyos sa pinakamalalim na part ng dagat. Sabi ng isang kanta, what a wondrous message in God's Word. My sins are blotted out. I know. Nabura na. Blotted out. If I trust in His redeeming blood, my sins are blotted out. I know. My sins are blotted out. I know. My sins are blotted out. I know. They are buried in the depths of the deepest sea. My sins are blotted out. Nalinis na. Nabura na. I know. This is our theme ngayong umaga, mga kapatid. Ang theme nating umaga ito, dahil siya'y buhay, ako'y tunay na pinatawad. Dahil buhay ang Panginoon, we can have this certainty na talagang napatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kasi nabuhay si Jesus Christ. The resurrection is God the Father's way. God the Father's way of affirming the success of Christ's atoning sacrifice. Nagtagumpay talaga siya. Mayroon ako sa napanood, isang pastor, namatay na siya. Kinikwento niya, minsan, conversation niya sa isang Kristiyano. Sabi niya, alam mo, paano ka makasiguradong pinatawad ka talaga ng Diyos nung nanampalataya ka sa Kanya? Tatanong niya. Sabi niya, you know, the answer to that, the resurrection of Jesus Christ. Alam mo na nang tiwala ka kay Jesus, talagang pinatawad ka sa dami ng kasalanan mo, pati yung mga gagawin mo, isipin mo yun, pinatawad ka ng Panginoon. I know, kasi nabuhay si Jesus Christ.
Kwento sa kanya, yung isang kaibigan niya na daming problema sa mundo natin. Sa panahon natin, di ba? Daming problema. Ba't tayo mga Kristiyano, may pag-asa tayo na maluwalhating wakas? Kahit anong mangyari sa kasaysayan ng mundo, hindi na mababago ang destiny ng mga believers. Pero, paano tayo nakakasigurado dyan? Kasi nabuhay si Jesus Christ. Sabi nung nagkukwentuhan nila, kaya ako, kahit anong mangyari sa atin dito, hindi ko alam. It will be well with us, sabi niya. Magiging okay lahat para sa atin someday. We know. Kasi nabuhay si Jesus Christ. Makikita nyo rito na dahil nabuhay si Jesus Christ, yung mensahe ng kaligtasan, totoo talaga. At dapat pagtiwalaan ng mga tao. Kaya tayo mga Christian, huwag tayo mananahimik dito. Maraming tao na kailangan ng mensahe ng kaligtasan, hindi naman sila lahat tatanggap. Sana, mali tayo, pero ganoon na nakikita natin. Sabi ng Bible, makipot ang daan tungo sa buhay. Di ba? But hindi yun dapat magpahina sa atin para huwag tayo mag-share ng gospel. Mga kapatid na buhay si Jesus, sabihin natin sa kanila, pwede na sila mapatawad kung magsisisi sila. Wala naman sagot ng sanlibutan dyan eh. Kung hindi lunurin sa pleasure, libangin ang sarili, direct ang attention sa katotohanan na someday they will face God. Pagbayaran nila ang kanilang mga kasalanan. There's no answer. Wala talagang sagot dyan. But you know, merong isang sagot. Walang sagot maliban kay Jesus Christ. Doon sa camp, may sinabi doon na may katotohanan yun. Masakit lang pakinggan, pero may katotohanan. Na merong dalawang klaseng Christian sa church. Papaliwanag ko medyo masakit to. Ready na, injection. Kasi ang premise nitong statement na to, inutusan tayo mag-share ng gospel. Inutusan tayo. Dahil may utos sa atin mag-share ng gospel, sabi, dalawang klaseng Christian lang sa church. Soul winner, backslider. Pag-isipin mo, Michael, parang napakabigat na mga statement. But if you think about it, if we're not sharing the gospel, we're not following ang utos ng Panginoon. And by definition, that is kasalanan yun. Kasalanan yun, mga kapatid. So kung tayo po yung mga mananampalataya at we believe ng buhay ng Panginoon, well, share tayo ng gospel. Ito po yung utos sa atin ng Panginoon. Let's join the soul winning and mag-share ka ng gospel sa kamag-anak mo, sa kaibigan mo, sa classmate mo. Hindi ka lang nasa school para maging estudyante, kundi para mag-iilaw. Hindi ka lang nasa trabaho para kumita ng pera, kundi gagamitin ka ni Jesus Christ para abutin yung mga katrabaho mo. Hindi ka na, dilagay ka ng Panginoon, tinanim ka ng Diyos sa neighborhood na yan, hindi lang para diyan ka tumira at lumaki at kundi para abutin mo ang mga pitbahay mo. Mamaya, meron kayong opportunity para mag-OJT. Mag-invite kayo ng may evangelistic preaching time mamaya 4:30, invite someone para malaman nila na pwede na sila mapatawad. And kung meron sa atin dito, maghanap ka ng paraan paano mo maligtas para mapatawad. Yung totoo, yung talagang sigurado. Well, kapag nanampalataya ka sa Panginoong Yesus, mapapatawad ka talaga kasi nabuhay si Jesus Christ. Yung faith mo, hindi magiging vain, hindi magiging baliwala. And finally, I would like to address tayong mga believers, biruin mo yung Diyos natin namatay para sa atin muling nabuhay. Anong response natin? Gratitude. Pagpasalamat. Lifelong gratitude. Alam niyo yung sinabi sa Bible, kwento ng Panginoon tungkol dun sa naglagay ng pabango sa paa niya, ginamit yung buhok para siya,
linisin yung paa niya. Sinabi ng Panginoon doon sa Luke, subalit ang pinatawad ng kaunti ay nagmamahal ng kaunti. Pinatawad ng kaunti, nagmamahal ng kaunti. Ibig sabihin, may kaugnayan pala ang pag-ibig natin sa Diyos. May connection ito sa ating pagkilala sa Kanyang pagkapatawad sa atin. Kung tayo po ay mga tao na nagpapasalamat at pinatawad tayo ng Panginoon, anong ang natural na epekto nun? Pagmamahal kay Jesus. Ibig sabihin, kailangan natin pagbulay-bulayan na pinatawad na tayo dahil kay Jesus Christ, Kanyang kamatayan, muli pagkabuhay. At yun ang mag-uudyok sa atin para mahalin natin ang Panginoon. Kapag nagkukulang tayo sa pag-ibig sa Panginoon, balikan natin na siya'y namatay para sa atin at muling nabuhay. At dahil dyan, tayo talagang pinatawad na ng Panginoon. Ang pinatawad ng kaunti ay nagmamahal ng kaunti. Isipin mo na ikaw bilang Kristiyano, pinatawad ka na ng Panginoon. Anong response mo? Pupunta ka ba sa sarili mong direksyon? Mamuhay ka para sa Panginoon. Huwag mo sayangin ang buhay mo. Hindi ka niligtas ng Panginoon para ituloy mo lang yung mga gusto mong gawin. Niligtas ka ng Panginoon para maglingkod sa Kanya, para gawin ang kalooban ng Panginoon. Ang mabuhay ay si Kristo. Sinabi ni Apostol Pablo. Kaya believers, huwag lang maging head knowledge, no, na nabuhay si Jesus Christ. Nabuhay siya, ibig sabihin, pinatawad na tayo. At bilang mga pinatawad, mahalin natin siya at paglingkuran. Let's pray. Dear God, thank you sa salita ng Panginoon. Dalangin namin, Lord, na magalak kami sa katotohanan na dahil si Kristo ay nabuhay, talagang pinatawad na kaming mga nanampalataya sa Panginoong Jesus. I pray, dear God, na ito po ay mag-udyok sa amin na mahalin siya at paglingkuran. Pagpalain mo rin po ang aming panyaya pagdating sa kaligtasan. Habang tayo nakayukod, nakapikit mga kapatid, ayan lang po ako nakamulat ngayon. Ano? Meron mo magkasabi sa atin dito, Pastor, gusto kong maligtas. Gusto kong manampalataya sa Panginoon bilang aking tagapagligtas. Na-realize ko na dahil namatay si Jesus at muling nabuhay, pwede pala akong maligtas. Kung sinasabi mo yan, tumawag ka sa Panginoon, manalangin ka sa Kanya, hilingin mo na iligtas ka ng Panginoon, sabihin mo sa Kanya ka lang nagtitiwala. Ano sabi ng Bible, pag nagtiwala ka sa Kanya, maliligtas ka. Pero marami sinasabi mo, Pastor, gusto ko nang makakausap sana sa salita ng Panginoon. Kung sinasabi mo, Pastor, gusto ko ma-save, gusto ko may makausap patungkol dito. Pwede pakitaas mo yung kamay, may lalapit sa'yo para ikikausapin. Meron ba? Pastor, gusto ko ma-save at gusto ko sana may makausap tungkol dyan. Pakitaas mo lang yung kamay. Meron ba? Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Tayo po mag-respond sa God's Word. Tayo pong lahat ay mananampalataya. Pasalamat tayo sa Panginoon. Dahil kay Jesus Christ tayo napatawad na. Magpasalamat tayo sa Kanya, hindi lang sa labi, kundi sa isang buhay na pagdalingkod. Maybe meron sa atin dito, kailangan humingi ng tawad sa Panginoon. Sa ating hindi pa mamumuhay para sa Kanya. Now is the time. Mag-respond tayo sa God's Word. Isang stanza po and then we'll close in prayer.
Amen. Tayo po mag-pray. Salamat, Lord, dahil meron kaming assurance na talagang pinatawad mo po kaming mga nanampalataya dahil po nabuhay muli ang Panginoong Yesus. Lord, we pray na makita mo po sa buhay namin ang buhay ng papasalamat, nagmamahal sa iyo, naglilingkod sa iyo. Pakitulungan kami, Panginoon, na maalala po namin ito not just today, but for the rest of our lives. Ito po aming panalangin in Jesus' name. Amen. Manatili